Nakikinig si Cook at Bremner sa lahat ng ito sa pamamagitan ng panonood sa security camera at napagpasyahan nilang dapat nilang alisin si Fulmer dahil ang kanyang koneksyon ay malamang na nagpapadala ng impormasyon sa Ancestor. Samantala, sinuri ni Kyle ang data sa talaan ng misyon at nakahanap ng proyektong tinatawag na Circle Line na tila nasa ikalawang yugto. Sinasabi rin nito na nakumpirma ang lokasyon, kaya napagtanto ni Kyle na ipinadala ni Cook ang kanyang mga kasamahan sa rover kahit alam niya ang mga panganib. Maya-maya, ang sample ng spores ay nagsimulang kuminang sa lab, ngunit si Rose lang ito na nagkaroon ng bangungot. Samantala, patuloy na ikinukumpara ni Fulmer ang footage mula sa nawalang rover at kay Easter. Ang ingay ng Ancestor ay nagbigay sa kanya ng pananakit ng ulo at pangitain hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Isinugod siya ng team sa medical bay at ang doktor ay nagsagawa ng mabilisang pagsusuri, ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos umalis ng natitirang bahagi ng koponan sa silid, sinabi ni Fulmer kay Rose na narinig niya ang ingay sa kanyang ulo kasama ang ilang mga boses sa ibabaw ng bawat isa. Iniisip ni Rose na maaaring ito ay isang mensahe at dapat nilang pag-aralan ito, ngunit tumanggi si Fulmer na dumaan muli sa sakit na iyon. Sa casualty center, nabigo si Hutton at Kat na mahanap ang kanilang asawa sa lahat ng mga nagsilikas. Nagpasya si Kat na pumasok sa tent na kinalalagyan ng lahat ng hindi pa nakikilalang mga katawan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi niya nakita ang kanyang asawa doon na nangangahulugan na hindi pa siya nasagip. Pagkatapos, ginamit ni Kat ang kanyang karanasan bilang nurse para tumulong sa mga nakaligtas at hinanap ni Hutton ang asawa ng namatay na kasamahan sa koponan upang ibigay ang sulat na nakita niya sa silid ng lalaki. Nalulungkot siya dahil humihingi ng sagot ang babae ngunit hindi niya ito maibigay. Bumalik sa rig, nagawa ni Harish na i-hack ang mga naka-encrypt na file ng system at ipinakita ang kanyang mga natuklasan kina Magnus at Rose. Ang operasyon na pagmimina sa pinakasahig ng karagatan ay mas malaki kaysa sa inaakala nila, hindi lang ito isang lugar ng minahan, ito ay isang buong rehiyon. Sinusubukan ng kumpanya na kunin ang maraming karapatan hanggat maaari upang magkaroon ng monopolyo sa mga mapagkukunan kapag dinala ng Ancestor ang Apocalypse. Iniisip pa rin ni Rose na sinusubukan ni Morgan na pigilan iyon, ngunit iniisip ni Magnus at Harish na siya ay bulag. Kasabay nito, nakipagkita si Morgan kay Darian, isa sa mga namumuhunan ng kumpanya. Binalaan niya siya na ang board ay nanunood kaya kailangan niyang maging mas maingat at siguraduhing walang anumang komplikasyon. Kinukumpirma nito na bahagi siya ng pagsasabuatan bagaman nag-iingat siya tungkol sa plano sa Arctec. Binisita ni Cook si Fulmer sa medbay at sinabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng empleyadong nawala sa kanila noong una nilang nakaengkwentro ang Ancestor. Naniniwala siya na may lalabas niya ang organismo kay Fulmer gamit ang serum na ginawa niya mula noong unang pag-atake. Ipinaliwanag din ni Cook na si Fulmer ay nagiging panganib sa bawat misyon dahil sa kanyang koneksyon. Hinahalungkat ni Bremner ang mga gamit ni Kyle para sa talaan at nahuli sa akto ni Easter. Si Bremner na galit ay nagtanong kung nasaan si Kyle ngunit ayaw sumagot ni Easter, kaya umalis siya. Pagkatapos ay sinabi ni Bremner kay Cook ang tungkol sa kanyang pagkabigo, kaya nagalok si Cook kay Fulmer ng kasunduan, makukuha niya ang gamot kung mananakaw niya ang talaan mula kay Kyle. Kasabay nito, hinanap ni Easter si Kyle para sabihin sa kanya ang tungkol kay Bremner. Bilang kapalit, sinabi sa kanya ni Kyle ang tungkol sa kanyang kapatid na namatay at kung gaano siya nagagalit kay Cook sa pagpapadala ng mga tripulante sa kanilang kamatayan. Sa daan pabalik, nakasalubong ni Easter si Fulmer at dahil hindi niya pinaghihinalaan ang kanyang kaibigan, sinabi niya sa kanya kung nasaan si Kyle. Gayunpaman, alam ni Kyle na gustong makuha ni Fulmer ang talaan at nagbantang sisirain ito. Nangako si Fulmer na gusto lang niyang makuha ang talaan para ibagsak si Cook at nagpasya si Kyle na ibigay ito sa kanya. Sa kanyang paglabas, si Kyle ay sinunggaban ni Bremner na sinubukang patayin siya sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya. Pinatay ni Cook ang mga kamera para dito. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, hinimatay si Kyle, ngunit nagpanggap lang siya bilang panlilinlang. Sinuntok niya si Bremner ng ilang beses at lumabas ng kwarto. Sinira ang lock para maiwang nakalock si Bremner sa loob. Sa control room, nagpatugtog sina Heather at Harish ng ingay mula sa mga recording ng rover ng paulit-ulit na siyang parehong ingay na nagpahimatay kay Fulmer. Napagpasyahan ni Askell na ang Ancestor ay nagsasalita, ngunit kailangan nilang maging maingat sa pagtugon dahil maaaring hindi maintindihan ng kakaibang nilalang ang isang mensahe na nagmumula sa mga tao. Dinala ni Fulmer ang talaan kay Cook at napansin niyang mayroon siyang compartment para lamang sa mga armas. Sinubukan niyang magnakaw ng isa, ngunit sa sandaling iyon ay sinuri ni Cook ang mga nilalaman ng talaan.
Lumalabas na peke ang ibinigay ni Kyle kaya si Coke na galit ay kumuha ng sandata at hinanap siya. Nang matagpuan siya ay agad siyang umatake, ngunit ipinagtanggol ni Kyle ang kanyang sarili at nagsimula ang labanan. Sa una, mukhang si Kyle ang nangingibabaw, ngunit nagawa ni Coke na madaig siya at itinapon siya sa sahig upang simulan siyang sakalin. Habang nakikita ni Fulmer ang laban sa mga security camera, itinulak ni Kyle si Coke at naglabas ng kutsilyo para laslasin ang kanyang braso. Sa pagkakataong iyon ay pumasok si Harish sa kwarto at napalingon si Coke kaya sinaksak ni Kyle ang kanyang leeg. Si Coke na naghihingalo ay natisod at nahulog sa nagyayelong tubig. Pagkatapos, itinali ng iba pang pangkat si Kyle. Humingi ng paliwanag sa kanya sina Magnus at Rose ngunit ayaw magsalita ni Kyle. Pagkatapos ay tinanong ng dalawa si Bremner na nanunood ng footage ng laban. Tinanong nila kung bakit kailangan nilang palayain siya mula sa nakalock na silid, kaya sinabi sa kanila ni Bremner na sinubukan lang niyang kausapin si Kyle ngunit naging agresibo ang lalaki. Sinabi rin niya sa kanila na nakipagkasundo si Fulmer kay Coke ngunit tumanggi siyang magpaliwanag. Agad na hinanap ni Rose si Fulmer at nagalit nang marinig ang tungkol sa serum. Sa tingin niya, si Fulmer ang tanging pag-asa upang magkaroon sila ng komunikasyon sa ancestor, ngunit iginiit niya na palagi siyang nasasaktan at maaaring patayin siya ng ugnayan sa ancestor. Sinabi rin ni Fulmer na sa huli ay hindi niya kinuha ang serum at binalak niyang dalhin ang talaan kay Rose dahil mayroon umano itong lokasyon upang mahanap ang ancestor. Naiinis siya na laging nagagalit sa kanya si Rose, kaya nakipaghiwalay siya rito. Tinawagan ni Magnus si Morgan upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagpatay at sinabihan niya itong maghintay ng mga tagubilin dahil kailangan niyang harapin ang mga awtoridad. Habang dumating si Rose upang sabihin kay Magnus ang tungkol sa talaan, tinawagan ni Bremner si Darian upang ipaalam sa kanya ang pagpatay kay Coke. Agad na pinuntahan ni Darian si Morgan, ginulat siya nang sabihin niyang alam niya at pinagalitan siya sa hindi pagsasabi sa board. Nais niyang isara ang lahat ng ito bago malaman ng press at ng mga awtoridad ang tungkol dito. Gustong ilihim ito at maiwasan ang pagsisiyasat. Sa casualty center, patuloy na tinutulungan ni Kat ang mga doktor sa mga paparating na nakaligtas, ngunit nalungkot siya nang marinig mula sa isang rescuer na titigil na sila sa paghahanap dahil puno na ang lahat ng ospital at walang mapagkukunan. Inalo siya ni Houghton sa isa pang kabiguan at napagtanto nilang pareho na kailangan nilang ihinto ang pagprotekta sa kumpanya. Kinausap nila ang mamamahayag na si Emma at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Naniniwala si Emma sa kanila at gustong i-cover ang kwento, ngunit kailangan muna nilang maghanap ng ilang ebidensya. Habang patuloy na sinusuri ni Askell ang signal, muling tinanong ni Magnus si Kyle. Si Kyle na galit ay nagsimulang magreklamo na nagpapaliwanag na si Coke ay nagsakripisyo ng maraming tao para sa kanyang plano at handang magsakripisyo ng higit pa, kaya pinatay niya ito upang maiwasan ang higit pang kamatayan. Ang tsunami ay kasalanan ni Coke at ang impormasyon sa talaan na iyon ay maaaring magdulot ng higit pang mga sakuna. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin si Magnus. Pagkatapos, bumalik si Magnus sa opisina kasama sina Rose at Bremner para tumawag mula kay Morgan na nagsabi sa kanila na kukunin ng chopper ang katawan at hindi na ito tatalakayin pa. Tinawag niya itong sitwasyon at aksidente sa lugar ng trabaho na ikinagalit ni Rose. Hindi siya pinansin ni Morgan at ibinaba ang tawag. Sa wakas ay tinanggap ni Rose at Magnus na si Morgan ay hadlang sa kanila at hiniling kay Bremner na i-unlock ang mga communication dahil ito ay nakalock upang pigilan sila sa pagtawag sa mga tagalabas. Gayunpaman, tumanggi si Bremner na nagsasabing natatakot siya sa kung ano ang gagawin sa kanya ng kumpanya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Rose si Fulmer upang humingi ng tawad at humingi ng tulong sa kanya, ngunit tinanggihan din siya nito. Kinausap ni Magnus si Easter, nakiusap sa kanya na sabihin ang anumang nalalaman niya tungkol kay Kyle. Nang maglaon, ang ilang mga tripulante ay nasa labas habang nag-uusap at biglang natakot nang matuklasan na ang yelo ay dumudugo. Tinawag si Magnus at ipinaliwanag ni Askell na ang paggalaw ng rig ay lumikha ng mga pressure ridge sa yelo na naglantad ng mga nakatagong bahagi. Walang polusyon sa lugar na ito, kaya nagtataka si Askell kung ito ba ang ancestor at kung maaari niyang imbestigahan. Sumagot si Magnus na hindi dahil sa bagyo ng nyebe, ngunit sumang-ayon si Rose na maaaring ito lang ang pagkakataon nilang makakuha ng mga sagot. Matapos pagalitan si Rose dahil sa kagustuhang ilagay ang mas maraming tao sa panganib, pinalaya ni Magnus si Kyle dahil sinabi sa kanya ni Easter ang tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi rin sa kanya ni Magnus na hindi siya arestuhin ng kumpanya, kaya dapat ay matalinong pumili si Kyle. Maaari niyang ipagpatuloy ang pagiging malihim o ibahagi ang talaan para maaari nilang pagtulungan ang kumpanya. Samantala,
ipinaalam ni Darian kay Morgan na ang board ay nagpulong nang wala siya at napagpasyahan nilang bababa siya sa pwesto kapag natapos na ang krisis na ito. Si Darian ang tatanggap sa mga tungkulin sa pagpapatakbo, kabilang ang pag-finalize sa kasunduan na pinamamahalaan ni Morgan na masecure para sa Arctech. Nagbanta si Morgan na isapubliko ang lahat ng impormasyon, ngunit iginiit ni Darian na sisirain ng kumpanya ang kanyang career at hindi na siya makakahanap ng trabaho muli. Sa rig, tinawag si Magnus sa control room dahil lumabas si Askell upang suriin ang kakaibang yelo. Ginamit ni Magnus ang radyo para hilingin sa kanya na bumalik, ngunit dahil hindi siya pinapansin ni Askell, kailangan niyang iligtas siya. Nagboluntaryo si Heather na sumama upang protektahan siya mula sa mga oso dahil siya ay mahusay na taga-baril. Umalis sila sakay ng kotse at gumamit ng digital compass para sa gabay dahil mahirap makakita sa bagyo. Napansin din ni Heather na lumalaki ang mga bitak sa yelo. Samantala, nakipag-usap si Fulmer kay Bremner at sinabi sa kanya na ginamit niya ang serum upang hindi na niya maramdaman ang ancestor. Gusto niyang lumabas at handa na siyang gumawa ng kasunduan, ngunit kailangan ni Bremner ng ilang oras para pag-isipan ito. Makalipas ang ilang minuto ay nakatanggap si Bremner ng tawag mula kay Darian na humiling sa kanya na magtrabaho para sa kanya at nangako ng magandang gantimpala at proteksyon. Sa labas, nakita ng team si Askell na kumukuha ng mga sample sa tent at nagpapatakbo ng mga pagsubok sa maliit na makina. Ang lugar na ito ay hindi dapat na marumi ngunit ang mga resulta ng pagsubok ay nagpapatunay na marumi ito na nangangahulugang ang proyekto ng pagbabarena ang sanhi nito. Kung hindi nila ito ititigil sa lalong madaling panahon, ito ay kakalat sa lahat ng karagatan sa mundo. Lumalala ang bagyo at hindi ligtas sa yelo, kaya kinumbinsi ng grupo si Askell na bumalik. Sumakay sila sa kotse at napansin na lalong naging mahirap makakita ngayon, idagdag pa na ang compass ay tumigil sa paggana. Nang subukan nila ang GPS, hindi rin ito gumagana. Naligaw ang kotse kaya tinawagan nila ang rig at binuksan ng team ang mga ilaw para sa kanila, ngunit hindi ito sapat na malakas para makakita ng malayo sa panahon ng bagyo. Sa lab, napansin ni Rose na nagsisimula ng mabalisa ang mga spores, kaya nagmamadali siyang bumalik sa communication room at sinabihan silang aatake na ang ancestor. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang mga spores na papalapit at ang yelo na nagbibitak sa ilalim nila. Bumilis ang sasakyan upang subukang iwasan ang mga ito at kinailangang ilabas ni Magnus ang ilang nakakabaliw na galaw upang itaboy ang sasakyan palayo sa mga bitak na lumilitaw sa kanilang paligid. Ang lahat ng paggalaw na ito ay nagpapahintulot sa kanila na sa wakas ay mahanap ang mga ilaw ng rig ngunit nang lumiko ang sasakyan sa direksyong iyon, isang malaking piraso ng yelo ang tumaas at humarang sa kanilang daan. Sa kabutihang palad ay itinigil ni Magnus ang sasakyan sa tamang oras. Nakikita nila ang mga spores na nagtitipon sa ilalim ng yelo, kaya umalis si Askell sa kotse at isinubsob ang kanyang headphone sa tubig habang pinapatugtog ang signal ng ancestor. Nang marinig nila ito, lumangoy ang mga spores hanggang sa hindi na makita ang liwanag nito, bagamat nakarinig ang grupo ng bagong ingay na nagmumula sa tubig. Ngayon ay maaari na silang magpatuloy sa paglalakbay ng ligtas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.